Si Alex Lewis ay isang tumatandang hitman na ang kanyang memorya ay unti-unting nawawala dahil sa Alzheimer's. Sa pagkakataong ito, ipinadala siya sa Guadalajara, Mexico para sa isang simpleng trabaho. Patayin ang isang lalaki na bumibisita sa kanyang may sakit na ina sa ospital. Bilang isang veteranong propesyonal, madaling nakihalo si Alex sa paligid sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang nurse at isinagawa ang pagpatay ng hindi nagdudulot ng anumang hinala. Por supuesto. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, iniulat niyang tapos na ang misyon. Pagkatapos, tinanggal niya ang baterya ng kanyang telepono at winasak ang SIM card upang burahin ang anumang bakas ng kanyang pagkakakilanlan. Ngunit habang naghahanda siyang umalis, biglang pumasok ang takot ng pansamantala niyang makalimutan kung saan niya inilagay ang susi ng kanyang sasakyan, isang paalala na lumalala na ang kanyang sakit. Ito ang simula ng kanyang tunay na problema. Ito ay ang memorya. Samantala, isang ahente ng FBI na nagngangalang Vincent ang malalim na undercover upang pabagsakin ang isang human trafficker na kilala bilang Papa Leon. Upang matiyak ang pag-aresto, ibinenta pa ni Leon ang sarili niyang anak na si Beatrice bilang bahagi ng kasunduan. Nagkagulo ang lahat ng matuklasan ni Beatrice ang nakatagong mikropono kay Vincent, na naglantad sa operasyon. Agad niyang tinawagan ang kanyang ama. Ilang sandali lamang, kumilos ang koponan ng FBI, kabilang sina Agent Linda at ang pulis na Meksikano na si Hugo. Naging nakakatakot ang sitwasyon ng pagbantaan ni Leon na babarilan ang sarili niyang anak kapag may lumapit pa. Wala nang ibang pagpipilian, itinulak ni Vincent si Leon palayo, dahilan upang ito'y mahulog at mamatay, upang mailigtas si Beatrice. Sa kabila ng pagligtas sa dalagita, napag-alitan si Vincent ng kanyang nakatataas na si Gerald. Dapat sana'y nahuli ng buhay si Leon upang mabunyag ang mas malaking trafficking network na nag-ooperate mula sa El Paso. Samantala, si Beatrice ay ikinulong ng FBI dahil wala siyang legal na mga dokumento. Kasabay nito, muling nakipag-ugnayan si Alex sa kanyang matagal ng kaibigan at kapwa hitman na si Mauricio, na nag-alok sa kanya ng panibagong misyon. Isang mayamang negosyanteng babae na nagngangalang Dana ang nais na ipapatay ang dalawang target sa El Paso. Nakipagkita si Alex sa kasamahan ni Dana na si William, na nagbigay sa kanya ng mga armas para sa trabaho. Upang manatiling hindi napapansin, nag-check-in si Alex sa isang hotel gamit ang peking pagkakakilanlan na David Marshall. Kalaunan, nakipagkita si Vincent kay Beatrice sa isang processing center na kumukupkup sa mga batang undocumented immigrant. Mas kahawig ito ng isang kulungan kaysa sa isang kanlungan. Plano ni Vincent na ilipat siya sa isang maayos na child protection facility kung saan mas makatao ang kapaligiran. Nilinaw din niya na hindi siya pinipilit na tumstigo laban sa kanyang ama. Gayunpaman, puno ng galit si Beatrice kay Vincent dahil sa pagpatay nito kay Leon. Ang mga taon ng manipulasyon ay nag-iwan sa kanya ng paniniwalang normal lamang ang sapilitang prostitution dahil kinumbinsi siya ng kanyang ama na iyon lamang ang paraan upang makatakas sa kahirapan. Kinagabihan, pinasok ni Alex ang bahay ng kanyang unang target, isang lalaking nagngangalang Ellis. Tinutukan niya ito ng baril at pinilit na ibigay ang isang plastic na bag na puno ng mga flash drive mula sa kanyang safe. Sa kabutihang palad, hindi nasaksihan ng anak ni Ellis ang pangyayari, at matagumpay na nakatakas si Alex. Pagpasok niya sa kanyang sasakyan, sinuri ni Alex ang detalye ng kanyang susunod na misyon, at doon niya napagtantong ang ikalawang target ay si Beatrice. Kalaunan, nakipag-usap ang asawa ni Ellis na si Sarah kina Gerald, Vincent, Linda, at sa El Paso detective na si Danny tungkol sa nangyari. Ipinaliwanag niya na kamakailan lamang ay nag-apply si Ellis para sa isang construction permit, ngunit wala siyang ideya kung sino ang may gustong pumatay rito o kung bakit. Sa parehong panahon, binisita ni Alex ang kanyang nakatatandang kapatid sa isang nursing home, kung saan ang epekto ng Alzheimer's ay matindi na ang pinsala. Sa opisina ng FBI, opisyal na isinara ni Gerald ang investigasyon sa child trafficking sa utos ng headquarters dahil patay na si Leon. Pagkatapos, inutusan niya si Vincent na ituon ang kanyang pansin sa pagpatay kay Ellis. Matapos iyon, dinala ni Vincent si Beatrice sa isang pansamantalang safe house kung saan kinukupkup ang mga batang immigrant. Lingid sa kanyang kaalaman, patuloy silang sinusundan ni Alex, naghahanda upang isagawa ang pagpatay sa kanyang ikalawang target na si Beatrice. Pagdating nila roon, napansin ni Beatrice ang mga colored pencil at papel sa kanyang silid, gumuhit siya ng isang larawan, at ibinigay ito kay Vincent. Mukha siyang mas kalmado ngayon at tiniyak ni Vincent na babalik siya upang bumisita. Nang gabing iyon, tahimik na pumasok si Alex sa bahay.
Nagbago ang lahat sa sandaling makita niya nang malapitan si Beatrice at napagtantong isa pa lamang siyang bata. Nabigla siya at agad na iniwan ang misyon at umalis. Sa loob ng bahay, natakot si Beatrice at sinubukang ipaliwanag na wala siyang ibinunyag sa pulisya tungkol sa mga gawain ng kanyang ama. Kinabukasan, inayos ni Alex ang pakikipagkita kay William sa banyo ng isang gasolinahan. Walang pag-aalinlangan, inatake niya ito at nilinaw na hinding-hindi siya papatay ng isang bata, anuman ang dahilan. Kanselahin mo ang kontrata. Empleyado ka lang. Hindi ako tumatanggap ng utos. Tumanggi rin siyang ibigay ang flash drive na ninakaw mula kay Ellis hanggat hindi kinakansela ni William ang utos na patayin si Beatrice. Upang mas maging malinaw ang kanyang babala, kinuha ni Alex ang home address ni William mula sa ID nito at nagbabala na ang kanyang pamilya ang magiging target kung may mangyari sa bata. Pagkatapos, lumipat ang focus kay Devonna, na nakatanggap ng tawag mula kay William sa pamamagitan ng isang secure na linya. Iniulat ni William na hawak na ngayon ni Alex ang mga flash drive ni Ellis. Ipinaliwanag din niya na tumanggi si Alex na patayin si Beatrice at umabot pa sa puntong binyantaan niya si William at ang pamilya nito. Sa hotel, ginugol ni Alex ang gabi kasama ang isang babaeng nagngangalang Maya. Habang natutulog, binabagabag siya ng isang bangungot kung saan pinapatay niya si Beatrice. Sumampong ang kanyang Alzheimer's, dahilan upang malito siya at hindi maalala si Maya o kahit ang ginawa niya noong nakaraang gabi. Kinabukasan, labis ang pagkabigla ni Alex nang makita sa balita na si Beatrice ay binaril at napatay sa kanyang silid. Nagsimula siyang matakot na baka siya mismo ang nakapatay rito sa panahon ng blackout na dulot ng kanyang sakit. Bago umalis sa hotel, pinakiusapan niya si Maya na panatilihing lihim ang kanilang pagkikita, nagbabala na maaaring malagay sa panganib ang kanyang buhay kapag may nakakaalam. Sa parking garage, inilabas ni Alex ang kanyang baril nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Napatunayang tama ang kanyang kutob nang matuklasan niya ang isang bomba na nakakabit sa ilalim ng kanyang sasakyan. Ilang sandali pa, dumating si Mauricio at pinaputukan siya. Mabilis namang tumakbo papasok sa garahe si Maya upang ibalik ang gamot ni Alex para sa Alzheimer's na naiwan niya sa itaas, ngunit trahedyang nabaril at napatay siya ni Mauricio. Nagawa ni Alex na pasabugan ang sasakyan, na naging dahilan upang ito'y bumagsak mula sa parking structure. Kalaunan, nahirapan ang mga awtoridad na makilala ang dalawang biktima sa loob ng sasakyan o ang gamot na nagkalat sa lugar ng insidente. Ipinakita ng forensic analysis na ang bala na tumama sa leeg ni Maya ay tumutugma sa bala na pumatay kay Beatrice. Pareho itong pinaputok mula sa isang .32 caliber na baril. Ang nawasak na sasakyan ay nakarehistro sa pangalang David Marshall, ang peking identidad na ginamit ni Alex. Matapos mamatay si Mauricio, tinuntun ni Alex si William at binaril ito habang nag-eehersisyo. Pagkatapos, nagtago siya sa inabandonang panaderya ng kanyang yumaong ama at ginawa itong pansamantalang taguan. Doon, binuksan ni Alex ang mga flash drive na kinuha niya mula kay Ellis at sinuri ang mga laman nito sa kanyang laptop. Sa loob, natagpuan niya ang isang naitalang pagtatalo sa telepono sa pagitan nina Ellis at Dana, kasama ang ilang nakakagimbal na mga larawan. Ang ilan ay nagpapakita kay Dana kasama ang kanyang anak na si Randy. Ang iba naman ay nagpapakita kay Beatrice na sinasaktan ng kanyang ama na si Leon. At ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay isang video na nagpapakita kay Ellis na sinusubukang abusuhin si Beatrice. Galit na galit sa kanyang nakita, malakas na isinara ni Alex ang laptop, at umabot sa sukdulan ang kanyang galit. Hindi nagtagal, dinagsa ng mga pulis ang pinangyarihan ng pagpatay kay William. Kahit opisyal nang binuwag ni Gerald ang investigasyon sa child trafficking, patuloy pa ring naghukay sina Vincent, Linda, at Hugo, kumbinsidong magkakaugnay ang pagkamatay nina Mauricio, Maya, at William. Ipinakita ng forensic results na ang bala na ginamit sa pagpatay kay William ay isang .32 caliber na bala na pinaputok mula sa isang baril na may suppressor. Natukoy rin ng mga investigador na ang gamot na natagpuan sa lugar ng pagkamatay ni Mauricio ay gamot para sa Alzheimer's. Pagkatapos, binisita nina Vincent at Hugo ang asawa ni William, na tila kakaibang kalmado. Inamin nito na minsan niyang nakilala si Sarah sa isang party. Kasabay nito, isang takot na si Randy ang nagmadaling lumapit sa kanyang ina at iniulat na pinatay ni Alex si William. Sinubukan ni Dana na pakalmayin ang kanyang anak at hinikayat itong tumakas patungong Geneva para sa sariling kaligtasan. Gayunman, bago umalis, iginiit ni Randy na dumalo muna sa isang party na matagal na niyang nakaplano. Matapos ang karagdagang pagsusuri, kinumpirma ng forensic experts na ang bala na pumatay kay William ay iba sa bala na pumatay kina Beatrice at Maya. Hindi nagtagal, nakatanggap si Vincent ng isang nakakagulat na tawag mula kay David Marshall, ang alias ni Alex.
Agad niyang inutusan si Linda na i-trace ang tawag habang pinatatagal niya ang pag-uusap upang matukoy ang lokasyon ni Alex. Sa tawag, inamin ni Alex na pinatay niya sina Ellis at William dahil sangkot ang mga ito sa child trafficking. Ipinaliwanag niyang si Mauricio ang pumatay kina Beatrice at Maya, at kalaunan ay pinatay niya rin si Mauricio, na iniwang sunog ang katawan kasama ni Maya sa pagsabog ng sasakyan. Inihayag din ni Alex na si William, isang abogado, ang kumakatawan sa mga kliyenteng konektado sa trafficking operation. Nang matrace ang tawag, agad na nagmadaling lumabas sina Vincent at Linda, ngunit napagtanto nilang tumawag si Alex mula sa isang parke na nasa tapat mismo ng gusali ng FBI. Pagdating nila roon, wala na si Alex, at tanging ang kanyang telepono na lamang ang naiwan sa isang bangko. Kalaunan, muling binisita ni Hugo ang asawa ni William at nalaman na bago mamatay si William ay nakipag-usap ito kay Devana sa isang takot na tono tungkol sa isang lalaking mula Mexico. Kinabukasan sa opisina, natuklasan ni Linda ang isang mahalagang detalye. Si William ang abogado ng anak ni Devana na si Randy. Lumabas na ang kumpanya ni Randy ang nagmamay-ari ng Immigrant Processing Center, habang si Ella ang nagsilbing contractor nito. Sa pagbuo ng lahat ng piraso, napagtanto ni Vincent na malamang na tina-target ni Alex ang lahat ng konektado sa pasilidad, at maaaring si Randy ang susunod na biktima. Nang gabing iyon, nagtungo sina Vincent, Linda, at Hugo sa isang yacht kung saan nagho-host si Randy ng isang marangyang party. Habang papalapit si Vincent sa lugar, napansin niya ang isang bote ng gamot para sa Alzheimer's na nakahandusay sa lupa. Malinaw itong palatandaan na nauna na roon si Alex. Nagmadali si Vincent upang hanapin si Randy, na papunta na sana sa pribadong bahagi kasama ang isa sa kanyang empleyado, ngunit huli na ang lahat. Binaril at napatay na ni Alex si Randy. Habang sinusubukan ni Vincent na habulin siya, biglang hinarap siya ni Alex at ibinunyag ang kanyang tunay na pangalan. Ipinaliwanag niyang isa siyang bayarang mamamatay tao na napilitang talikuran ang kanyang orihinal na misyon nang matuklasan niyang si Beatrice ang target. Mula sa sandaling iyon, nagpasya si Alex na tugisin ang lahat ng may kaugnayan sa Immigrant Processing Facility, matapos panuurin ang nakakagimbal na video na sangkot si Randy. Nilamon si Alex ng matinding galit at naghangad ng paghihiganti para kay Beatrice, isang batang malupit na inabuso at kalaunay pinatay. Naging malinaw na malamang si Devana ang umupa kay Alex upang ipapatay sina Beatrice at Ellis upang pagtakpan ang nakakabahalang asal ni Randy sa mga menor de edad na biktima. Nang tumanggi si Alex na isagawa ang utos, ipinadala ni Devana si Mauricio upang siya naman ang pumatay kay Alex. Hindi nagtagal, dumating si Hugo at itinutok ang kanyang baril kay Alex. Hinikayat siya ni Vincent na ibaba ang sandata, batid na si Alex lamang ang tunay na nakauunawa kung paano nagkakaugnay ang child trafficking operation sa sunod-sunod na pagpatay. Habang naglalakad palayo si Alex, nagpaputok si Hugo at tinamaan siya sa tiyan. Pagbalik sa kanyang tagwan, wala nang ibang magawa si Alex kundi sunugin ang sugat upang mapigilan ang pagdurugo, dahil walang paraan upang alisin ang bala. Kalaunan, iniulat ni Vincent kay Gerald ang pagkamatay ni Randy at ang kanyang engkwentro kay Alex. Ipinakita ng police records na magulo ang nakaraan ni Alex, kabilang ang paninira ng ari-arian at pagnanakaw ng sasakyan noong kabataan niya. Nakasaad pa sa opisyal na dokumento na idineklara siyang patay 40 taon na ang nakalilipas matapos masunog ang panaderya ng kanilang pamilya, isang sunog na siya mismo ang nagsimula. Natuklasan din ni Linda ang mga record ng ospital na nagpapakitang madalas abusuhin si Alex at ang kanyang kapatid ng kanilang ama. Ang masakit na pagpapalaki na ito ang nagpapaliwanag kung bakit matindi ang kanyang pagnanais na protektahan si Beatrice. Samantala, matapang na hinalughog ni Hugo ang tagwan ni Alex, hindi alam na nagtatago ito sa basement. Maya-maya, sinalakay ni Vincent, Linda, at ng FBI ang inabandonang panaderya at natuklasan ang lihim na pasukan patungo sa basement, ngunit nakatakas na si Alex. Sa ibang lugar, binayaran ni Devana ang isang unit ng pulis na pinamumunuan ni Danny upang bantayan ang kanyang opisina. Kasabay nito, nagtungo si Alex sa gusali na may iisang layunin, ang patayin si Dana. Pinaganya niya ang mga alarm ng sasakyan ng pulis sa parking area upang mailabas ang mga opisyal, saka palihim na pumasok sa gusali at pinilit ang kanyang pag-akyat patungo sa opisina ni Dana. Sa gitna ng magulong bar-ilan, tinamaan si Alex at nawalan ng malay. Kinaladkad siya ni Danny papunta sa interrogation room at naghanda itong pahirapan siya upang alamin ang motibo sa likod ng mga pagpatay. Tumanggi si Alex na makipag-usap kanino man maliban kay Vincent. Matapos tiisin ang pananakit, dinala siya sa ospital. Sa opisina ng FBI, nakatanggap sina Vincent at ang kanyang koponan ng isang pakete mula sa lumang address ng panaderya.
Nang buksan nila ito, nabigla sila sa laman ng mga flash drive. Matapos ipakita kay Gerald ang nakakagimbal na ebidensyang naglalantad sa mga krimen ni Randy, pinayagan niya si Vincent na bisitahin si Alex sa ospital. Pagkainom ni Alex ng kanyang gamot para sa Alzheimer's, ipinaliwanag niyang nais niyang mamatay si Davana dahil ito ang nag-utos na ipapatay si Beatrice. Sinabi rin niyang handa siyang tumstigo sa korte laban kay Davana dahil hawak niya ang mahalagang ebidensya, isang naitalang tawag sa telepono kung saan binyantaan ni Davana si Ellis. Ang problema, hindi na maalala ni Alex kung saan niya itinago ang flash drive. Pagkatapos, nakipagkita sina Vincent at Gerald sa district attorney na si Ray. Ipinakita nila ang video na sangkot si Randy at ipinaliwanag na inupahan ni Davana si Alex upang patayin si Beatrice para protektahan ang reputasyon ng kanyang anak. Halatang nadidiri si Ray sa korupsyon at kalupitan ng mag-ina. Gayunpaman, ipinaliwanag niyang hindi maaaring kasuhan si Dana nang wala ang naitalang tawag sa pagitan nito at ni Ellis. Sa kasamaang palad, hindi pa rin maalala ni Alex kung nasaan ang recording. Nang gabing iyon, palihim na pumasok sa silid ni Alex ang personal na doktor ni Dana na si Meyers, na binayaran ng malaking halaga upang patayin siya. Mabilis na nakaramdam si Alex ng panganib, naagaw ang kontrol kay Meyers, at ginawa itong hostage. Iginiit niyang si Vincent lamang ang kakausapin niya. Di nagtagal, napalibutan ng mga armadong unit ang ospital, handang barilin ang dalawa. Inilabas sina Alex at Meyers sa pangunahing pasukan kung saan kasabay na dumating si Vincent. Biglang may sniper na nagpaputok at napatay si Meyers. Sa gitna ng kaguluhan, sumakay si Alex sa sasakyan ni Vincent at binaril ang radyo upang hindi ma-monitor ang kanilang pag-uusap. Sa loob ng kotse, ipinaliwanag ni Alex na nabili na ni Davana ang pulisya, patunay ang madaling paglapit ni Meyers sa kanya sa kabila ng mga gwardya sa labas ng kanyang silid. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi kayang suhulan ang FBI sa parehong paraan, lalo na si Vincent, na pinagkakatiwalaan niyang tatapusin o lulutasin ang kaso. Kakaiba, hindi niya binigkas ang salitang, Barry, ng tama, at sa halip ay, Barry, ang nasabi, na tila nagpasiklab ng isang nakalimutang alaala. Wala nang paraan upang makatakas at mabilis na lumalala ang kanyang Alzheimer's, bumaba si Alex sa sasakyan at agad na pinaputukan ng maraming bala. Ginawa ni Alex ang huling desisyong ito dahil alam niyang anuman ang gawin niya, hindi kailanman haharap sa hustisya si Dana sa pamamagitan ng legal na sistema. Kontrolado nito ang pulisya, at ang tanging natitirang pag-asa upang mailantad ang katotohanan ay nasa kamay na ni Vincent. Sa pagkamatay ni Alex, opisyal na isinara ang Child Trafficking Task Force at ipinatapon si Hugo pabalik ng Mexico. Kalaunan, habang tinitingnan ni Vincent ang mga larawan ng lumang panaderia, napansin niya ang salitang, Barry, na nakasulat sa salamin. Napagtanto ang kahalagahan nito, agad siyang nagtungo roon at natuklasan ang isang flash drive na nakatago sa loob ng letrang B. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ni Ray na hindi pa rin sapat ang naitalang tawag sa pagitan nina Davana at Ellis upang dalhin si Davana sa korte. Wala na si Alex, at wala nang pangunahing saksi na maaaring tumstigo. Nang marinig ito, galit na galit si Vincent, lalo na't may malinaw na video na ebidensya laban kay Randy na dapat sana'y may bigat sa kaso. Tumanggi si Ray na ituloy ang investigasyon, at mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng pansamantalang suspendihin ni Gerald si Vincent sa kanyang tungkulin. Sa huli, kapwa ang pamunuan ng FBI at ang district attorney ay nagpasyang umatras. Kung dahil man sa takot sa kapangyarihan ni Dana o dahil sila ay nabayaran, tumanggi silang hamanin siya. Bilang resulta, opisyal na isinara ang kaso laban kay Dana. Malinaw na ang sistema at ang batas ay nabili na, ngunit tahimik na kumilos si Hugo at siya na mismo ang gumawa ng paraan. Palihim siyang pumasok sa bahay ni Dana at pinatay ito sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang lalamunan. Kapag pumapalya ang batas, ang hustisya ay naipapatupad sa pamamagitan ng karahasan. Pagkatapos, sinunog ni Hugo ang kanyang jacket at ang kutsilyong ginamit niya, upang burahin ang anumang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa krimen. Samantala, inaya ni Linda si Vincent na lumabas at pumunta sa isang bar. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang balita na pinaslang si Dana. Dahil walang saksi at walang sospek, naging malinaw na alam ni Linda ang plano ni Hugo mula pa sa simula. Sa pag-imbite kay Vincent na lumabas ng gabing iyon, tiniyak niyang may matibay silang alibay, at nanatili silang malayo sa anumang hinala sa pagkamatay ni Dana. Kaya ang aral ng kwento, huwag kailanman magtiwala sa mayayamang taong may yacht, flash drive, o sa may hawak ng iyong alaala, dahil kahit ang isang hitman na may Alzheimer's ay nauuwi pa ring may mas mabuting moralidad kaysa sa buong sistema ng hustisya.